Ang tanawin na nasaksihan ng Amerikanang babae na ito sa isang palengke sa Pilipinas ay halos nagpahiyaw sa kanya sa matinding pagkagulat. Ito ay isang bagay na hinding-hindi mangyayari sa Amerika. Ngunit ang mga Pilipino doon ay namumuhay ng normal na tila walang kakaiba. Ang video na kanyang kinunan gamit ang nanginginig na mga kamay ay umabot sa 23 milyong views sa loob lamang ng 72 oras pagkatapos maipost at nagdulot ng malaking kaguluhan sa buong mundo. Hindi ka panipaniwala. Totoo ba ito? Tila nag-apoy ang seksyon ng mga komento sa internasyonal. Ngayon, ilalahad namin ang nakakagulat na katotohanan tungkol sa palengke sa Pilipinas na nagpatulala sa Amerikanang babae na ito. Hello sa lahat, ako si Catherine. Isang ordinaryong may bahay na nakatira sa lungsod ng Chicago, Illinois. Ang dahilan kung bakit isinusulat ko ang kwentong ito ngayon ay dahil sa isang hindi kapanipaniwalang pangyayari na nangyari sa akin sa Pilipinas. Hanggang ngayon, tuwing naaalala ko ito, mabilis pa rin ang tibok ng aking puso. Sa totoo lang, ang Pilipinas ay hindi isang lugar na pamilyar sa akin. Nag-aaral lang ng Tagalog ang aking anak na si Chloe sa Cebu City, kaya minsan ko lang nakikita ang mga tanawin ng bansa sa pamamagitan ng mga video call. Ako ay panatag ng makita kung maayos siyang nakikibagay sa buhay doon, ngunit hindi ko kailanman inasahan na isang tawag sa madaling araw ang tuluyang magpapabago sa aking buhay. Isa itong medyo malamig na gabi noong Oktubre sa Chicago. Malakas ang bugso ng hangin mula sa Lake Michigan sa aming bintana at naririnig ko ang sigaw ng mga lasing sa labas. Ako ay mahimbing na natutulog sa tabi ng paghilik ng aking asawa nang bandang 4:07 ng umaga, nagring ng walang tigil ang telepono sa tabi ng aking kama. Sa simula, inakala kong panaginip lang ito, ngunit hindi tumigil ang ring hanggang sa padabog na gumalaw ang aking asawa. Sino ba ang tumatawag ng ganito kaaga? Ikiniskis ko ang aking mga mata at inabot ang telepono. Nang makita ko ang pangalan sa screen, nang gilalas ako. Si Chloe, tumatawag ang aking anak na babae mula sa Pilipinas. Kung ikokonsidera ang time difference sa Cebu, bandang 4:04 ng hapon na siguro doon, ngunit isang masamang pakiramdam ang dumaloy sa aking likod dahil sa Amerika, ang mga tawag sa madaling araw ay karaniwang nagbabalita ng masamang balita. Sinagot ko ang tawag habang nanginginig ang aking mga kamay. Chloe, si inay ito. Ang boses ng aking anak sa kabilang linya ay lubos na naiiba sa karaniwan. Ang boses niya ay humihingal at nanginginig, tila pinipigilan ang luha. Inay, masakit ang tiyan ko, parang sasabog ang tiyan ko. Higit 40 degrees ang lagnat ko. Mag-isa lang ako. Natatakot ako, inay. Sa sandaling iyon, tila huminto ang tibok ng aking puso. Ano? 40 degrees? Bumangon ako sa kama at ginising ang aking asawa. Nang makita ang aking mukha, bigla rin siyang namutla sa takot. Pumunta ka na ba sa emergency room? Anong sabi ng doktor? Pumunta na ako kahapon, inay. Binigyan nila ako ng gamot at pinauwi, ngunit hindi man lang umigi ang pakiramdam ko sa gamot. Inay, maaari po ba kayong pumunta rito? Natatakot talaga ako. Hina ang boses ng aking anak. Ito ang unang pagkakataon na ang aking anak na palaging matapang at malaya ay nagmakaawa ng ganoon. Tiyak na labis siyang nasasaktan. Oo anak, oo. Pupunta ako agad ngayon. Pupunta ako agad. Ngunit mas madaling sabihin kaysa gawin. Mula Chicago hanggang Cebu City, kahit ang direktang flight ay tumatagal ng higit 15 oras. At bilang mga mamamayan ng Amerika, kailangan naming mag-apply para sa visa upang makapasok. Mahal. Buksan mo ang laptop, bilisan mo. Habang kumukuha ng laptop ang aking asawa, sinubukan kong aliwin ang aking anak. Chloe, wala ka bang kaibigan diyan? Nasaan ang iyong kasama sa kwarto? Umalis po ang lahat para pumasok sa klase. Mag-isa lang ako sa kwarto. Parang awa mo na. Tahimik akong nanalangin habang naghahanap ng flight. Ngunit ang resulta sa screen ay nagpahina sa loob ko. Ang pinakaunang flight ay 3 araw pa. Anak nang. Napamura ako na ikinagulat ng aking asawa. Mahal, 3 araw pa bago may flight. Kahit pa makakuha tayo ng visa ngayon, ang ungol ng aking anak ay umalingaw-ngaw sa telepono. Inay, ang sakit. Magpakatatag ka, anak. Pupunta ako agad sa lalong madaling panahon.
Subukan mong pumunta sa ospital ulit, sa isang malaking ospital, ngunit sinabi ng aking anak na wala na siyang lakas para gumalaw. Sa sandaling iyon, halos mawala ako sa sarili sa pag-iisip sa aking anak na nag-iisa at nagdurusa sa malayo, higit sa kalahating mundo ang layo. Higit 4 na oras pa bago magbukas ang konsulado. Tinalikuran ko ang ideya ng pagtulog ulit at nagsimulang ihanda ang kinakailangang mga dokumento, pasaporte, litrato, imbitasyon. Patunay ng pananalapi, kahit na emergency visa, ay aabutin pa rin ng 24 oras. Ang mga salita ng aking asawa ay lalo lang nagpahina sa loob ko. 5M, 6M, 7M, 7M. Ang kamay ng orasan ay tila napakabagal kumilos. Nag-text ako sa aking anak bawat 10 minuto, ngunit lalo siyang nagiging mabagal sumagot. Eksaktong 8 AM, nagmadali akong pumunta sa konsulado. May mahabang pila ng mga tao. Ang sistemang administratibo ng Pilipinas ay maaaring hindi kasing sama ng ibang bansa ngunit matagal pa rin. Lumipas ang 2 oras. Sa wakas, ako na. Kailangan ko ng emergency visa. Malubha ang sakit ng aking anak. Ang empleyado ay kinuha ang mga dokumento nang walang anumang ekspresyon. Kahit na emergency, aabutin pa rin ng hindi bababa sa 24 oras, ma'am. Ngunit 40 degrees ang lagnat ng aking anak. Ang regulasyon ay regulasyon. Ang malamig na boses na iyon ay nagpaiyak sa akin. Ngunit walang oras para umiyak. Umuwi ako at tinawagan ulit ang aking anak. Ang ring ay tumagal ng matagal. Parang awa mo na, sagutin mo, hello. Sa kabutihang palad, sinagot ng aking anak ang tawag. Ngunit lalo siyang humina ang boses. Inay, hindi ako makatigil sa pagsusuka. Tumawag ka ng ambulansiya, anak. Ngayon na. Inay, ang ambulansiya dito ay hindi tulad sa atin. Kung hindi ka talaga kritikal, hindi sila darating. Lalo akong nabahala sa sinabi ng aking anak. Sa Amerika, basta may pera kang pambayad, darating sila agad. At pagkatapos, biglang naputol ang tawag. Chloe! Chloe! Tinawagan ko ulit ngunit walang sumasagot. 5 minuto, 10 minuto, 30 minuto. Halos mabaliw ako. Nahimatay ba siya? Nag-iisa ba siyang bumagsak? Pagkatapos ng 1 oras, sa wakas, may text mula sa aking anak. Inay, ayos lang ako. Nasa banyo ako. Nakahinga ako ng maluwag, ngunit kasabay nito, isang mas malaking pag-aalala ang dumating. Hindi ako makatulog noong gabing iyon. Tinitigan ko ang lumulutang na Chicago River at inisip ang aking anak. Ang puso ko ay kasing lamig ng tubig na iyon. Basta ligtas siya, sapat na iyon. Kinabukasan, pumunta ulit ako sa konsulado para kunin ang visa. Parang himala, agad na aprubahan ang visa sa mismong araw. Siguro naawa ang empleyado sa aking kaawa-awang hitsura. Mula sa taxi na patungong airport, tinawagan ko ang aking anak. Chloe, papunta na ako sa airport. Magkikita tayo sa loob ng mga 15,016 oras, anak. Talaga bang darating ka, inay? May kaunting ginhawa sa boses ng aking anak. Ngunit hindi ko alam noon na ang naghihintay sa akin sa Pilipinas ay hindi lamang ang aking may sakit na anak kundi pati na rin ang isang nakakagulat na karanasan na magpapabago sa aking pananaw sa buhay magpakailanman. Nang lumipad ang eroplano, iniisip ko ang mga larawan ng aking anak noong bata pa siya. Si Chloe, 5 taong gulang, nilalagnat. Si Chloe, 7 taong gulang, nahulog sa bisikleta at nagasgasan ang tuhod. Noong panahong iyon, palagi akong nasa tabi niya, nagpapakain ng gamot, nagpapahid ng gamot sa sugat at umaaliw. Ayos lang, anak. Magpakatatag ka ng kaunti. Kaya mo yan, anak. Sandali na lang, malapit na si inay. Ang eroplano ay dumulas sa walang hanggang mga ulap. Mga 3 oras pagkatapos lumipad, nagdala ang flight attendant ng pagkain, ngunit tila may bara sa aking lalamunan, hindi ako makalunok ng kahit ano. Ang katamtamang edad na Amerikanong lalaki na nakaupo sa tabi ko ay nagtanong ng may pag-aalala. Ayos lang po ba kayo? Tila hindi maganda ang kulay ninyo. Ayos lang ako. May sakit ang aking anak sa Pilipinas. Nagmamadali akong dalawin siya. Oh, sigurado akong labis kayong nag-aalala. May mga anak din ako. Naiintindihan ko ang pakiramdam na iyon. Ang mainit na salita niya ay halos nagpaiyak sa akin. Ang pag-iisip sa aking anak na nag-iisa at nagdurusa sa isang banyagang lupain
ay lalong nagpasakit sa aking damdamin. Napakabagal ng oras sa eroplano. Wala akong ganang manood ng pelikula, hindi ko maintindihan ang pagbabasa, tinitingnan ko lang ang orasan at patuloy na sinisiyasat ang oras. Lumapit ang isang babaeng flight attendant at nagtanong, "May kailangan pa po ba kayo?" "Wala na po. Gusto ko lang na makarating na ang eroplano ng mas mabilis." Ngumiti ang flight attendant nang may pag-unawa at inabot sa akin ang isang bote ng tubig. "Tiyakin ninyo pong uminom kayo ng maraming tubig. Kapag labis kayong nag-aalala, mas kailangan ninyong pangalagaan ang inyong kalusugan." Nagpasalamat ako sa kabutihan niya. Sa labas ng bintana, nakita ko ang malawak na lupain ng Amerika. Tinatawid namin ang malawak na kontinenteng ito upang makarating sa Pilipinas. Karaniwan, lulubog ako sa pag-iisip. Ngunit noon, umaasa lang ako na sana ay mas mabilis lumipas ang oras. Ano kaya ang ginagawa ni Chloe? Kaya ba niyang magtiis ng mag-isa? Walang katapusang mga isip ang umiikot sa aking ulo. Ang alaala ng mga pagkakataon na nagkasakit ang aking anak noong bata pa ay nagbalik. Noon, kaya kong alagaan siya. Ngayon, kailangan niyang harapin ang lahat ng mag-isa. Labis akong naaawa sa kanya. Sa wakas, umalingaw-ngaw ang anunsyo ng kapitan. "Mga minamahal na pasahero, malapit na tayong lumapag sa Mactangian Cebu International Airport." Sa kasalukuyan, ang lagay ng panahon sa Cebu City ay maaliwalas na may temperatura na 32 degrees C. Nagsimula akong makita ang lupain ng Pilipinas sa bintana. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang tanawin ng Pilipinas, ngunit wala akong ganang hangaan ito. Ang tanging nasa isip ko ay ang aking anak. Nang dumampi ang gulong ng eroplano sa runway, nakahinga ako ng maluwag. Sa wakas, narito na ako. Natapos na ang mahabang paglalakbay na higit 15 oras. Ang pila sa immigration counter ay napakahaba, ngunit kaya kong tiisin ito ngayon. Sa pag-iisip na makikita ko na ang aking anak, nagkaroon ako ng dagdag na lakas. "Ano ang layunin ng inyong pagpunta rito, ma'am?" tanong ng immigration officer. "Bibisitahin ko ang aking anak. Nag-aaral siya rito at may sakit." Tiningnan ako ng empleyado at mabilis na naglagay ng selyo. Siguro ang aking mukha na puno ng pag-aalala ay nagparamdam sa kanya ng kalubhaan ng problema. Pagkatapos kunin ang aking bagahe at lumabas sa airport, sinalubong ako ng mainit na sikat ng araw. Mas mainit ang panahon kaysa Chicago, ngunit wala akong ganang mag-enjoy. Sumakay ako sa bus papasok sa lungsod, tinitingnan ang mga tanawin sa bintana. Ang matatayog na gusali, ang malinis at maayos na mga kalsada ay nagbigay sa akin ng magandang impresyon. Isang kapaligiran na ibang-iba sa Chicago. Sa bus, tinawagan ko ang aking anak. "Chloe, dumating na si inay, papasok na ako sa lungsod." "Talaga bang dumating na kayo, inay? Namiss ko kayo." Mahina pa rin ang boses ng aking anak. Ngunit tila gumaan ang pakiramdam niya nang malaman na dumating na ako. Pagkatapos ng halos 1 oras, nagsimulang lumitaw ang mga gusali ng Cebu. Nang dumaan ang bus sa Mactan Channel, inisip ko ang ilog sa aming bayan. Ilog din, ngunit napakasalimuot ng tanawin. Sa wakas, nakarating ako sa apartment complex ng aking anak. Tiyak na labis siyang nagdusa. At dito, anong mga sorpresa ang haharapin ko? Bumaba ako sa bus at naglakad papunta sa apartment. Habang naglalakad ako sa maliit na eskinita, mabilis ang tibok ng aking puso. Sa wakas, narito na ako sa tapat ng pinto ng kwarto. Nag-doorbell ako. "Inay." Nang bumukas ang pinto, niyakap ako agad ng aking anak. Mukha siyang maputla at payat, ngunit sa kabutihang palad, mas maayos siya kaysa sa inaasahan ko. "Chloe, nagdusa ka ng labis, hindi ba?" "Ayos na. Dumating na si inay. Huwag kang mag-alala." Maliit ngunit malinis ang kwarto ng aking anak. Isang studio apartment na may Filipino touch. Iba ang ayos kaysa sa Amerika, ngunit tila komportable. "Inay, patawarin ninyo ako sa pagpapabigat sa inyo. Ano ang sinasabi mo? Kapag may sakit ka, tama lang na tawagan mo ang iyong inay." Pagkatapos ng 2 o 3 araw, sa ilalim ng aking pag-aalaga, mas bumuti ang kalagayan ng aking anak. Sa totoo lang, ito ay gastritis dahil sa stress. Ngunit sa tabi niya ako, mabilis siyang gumaling. Nang makita kong nagiging mapula ulit ang mukha ng aking anak, gumaan din ang pakiramdam ko. Pagkatapos ng halos 1 linggo,
Inaya ako ng aking anak. Inay, malakas na ako ngayon. Igagala ko kayo dito. May isang masayang palengke malapit dito, inay. Palengke? Marami ring palengke sa Amerika. Iba ang palengke dito, inay. Kung makikita ninyo ng personal, magugulat kayo. Wala akong masyadong inaasahan, sumunod lang ako sa aking anak. Ito ay ang pamilihan ng Santo Niño. Pagpasok ko pa lang, naramdaman ko na ang masiglang atmosfera. Ang sigaw ng mga nagtitinda, ang tawanan ng mga tao ay nagsama-sama. Ngunit habang lumalalim ako, nagsimula akong makaramdam ng kakaiba. May isang bagay na lubos na naiiba sa mga palengke sa Amerika. At nang makarating ako sa harap ng isang fruit stand, natigilan ako. Hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Ano ito? Sa mismong lupa? Oo, sa isang tarpaulin na nakalatag sa lupa. Walang anumang proteksiyon, ang mamahaling mga prutas ay nakasalansan. Ang malalaking durian na nagkakahalaga ng ilang libong piso bawat isa ay nakahanay. Ang dekalidad na Carabao mangoes na nagkakahalaga rin ng daang piso ay inilagay lang sa mga plastic basket. Kung sa Amerika, hinding-hindi ito mangyayari. Sa mga palengke sa Chicago o New York, ang lahat ng paninda ay inaalagaan ng maingat, lalo na ang mamahaling bagay. Ang paglalagay sa mga nakalock na glass cabinet ay basic. Inay, anong problema? Hinawakan ako ng aking anak sa kamay ngunit hindi ako makapagsalita. Chloe, paano nila iniiwan ang mga mamahaling bagay na ito sa gilid ng kalsada? Ganyan po rito, inay. Walang kukuha niyan. Hindi maaari. Kung sa Amerika, wala pang 5 minuto, ubos na iyan. Ngunit ang mas nakakagulat ay nasa harap pa. Nang dumaan ako sa isang hanay, nakita ko ang isang basket ng barya na nakalagay sa harap na may karatula na nakasulat. Kumuha na lang po ng sukli. Nanginginig ang aking mga binti. Posible ba itong totoo? Chloe, iyon ba ay totoong pera? Opo, totoong pera po iyan, inay. Ang mga customer ay magbibilang ng kanilang sariling pera at kukuha ng sukli. Hindi ako makapaniwala. Tumayo ako at nag-obserba ng sandali. At iyon nga, ang mga tao ay pumipili ng kanilang bibilhin, naghuhulog ng pera sa basket at kukuha ng sukli nang walang sinumang nagbabantay. Nang makarating ako sa seksyon ng seafood, nakita ko ulit ang isang mas nakakagulat na tanawin. Ang sariwang mga sugpo ay nakalagay sa yelo at lalo akong nagulat nang makita ang presyo. Ang uri ng sugpo na mas mataas ang kalidad kaysa sa Amerika ay ibinebenta sa mas murang presyo. Tignan mo, anak, buhay pa ang mga sugpo, mas mukhang sariwa kaysa sa Amerika. Masarap ang seafood dito, inay. Sabi nila ay kinuha lang iyan mula sa wholesale market kaninang umaga at ibinebenta agad. Sa harap ng isang tindahan ng isda, mayroong malalaking lapu-lapu groupers na lumalangoy sa tangke. Ang lapu-lapu ay isang premium na sangkap sa Amerika, ngunit dito ay ibinebenta lang sa isang ordinaryong palengke. Habang lumalakad ako, lalo akong nagulat. Inalok kami ng isang tindahan ng bibingka ng bagong luto para tikman. Ang isang tindahan ng atsara, pickled papaya, ay masigasig na inanyayahan kaming tikman. Ang lahat ay nangyayari ng napaka-natural at normal. Tikman ninyo po, ate. Isang tindera ng prutas ang nag-abot sa amin ng hiwa ng mangga. Nang mag-translate ang aking anak, lalo siyang natuwa. Ay, galing Amerika pala? Ang layo. Tikman niyo pa ito. Inabutan niya ako ng durian, pati rambutan, iba't ibang bagay para tikman na hindi ko alam ang gagawin. Sa Amerika, kung hindi mo pa binabayaran, wala kang karapatang tikman. Kung marami akong tikman at hindi ako bibili, paano na, anak? Nag-aalala kong tanong. Ngumiti ang tindera at winagayway ang kamay. Ayos lang, ate. Kung masarap, bilhin mo. Kung hindi, wag. Sino ba ang mamimilit? Paano nila nakuha ang ganitong antas ng pagtitiwala? Ito ay isang bagay na hindi ko maisip sa Amerika. Isang sulok ng palengke ay ang food section na may mga inihaw na karne, bibingka, at iba pang pagkaing Filipino. Ngunit dito, nakita ko ulit ang isang nakakagulat na tanawin. Isang babae ang nagluluto ng bibingka ngunit ang box ng pera sa tabi niya ay nakabukas. Ang mga customer ay darating, magbabayad at kukuha ng kanilang sariling sukli. Busy pa rin siya sa kanyang mga bibingka. Hindi ba siya nag-aalala tungkol sa pera? Ganyan po rito, inay, dahil nagtitiwala sila sa isa't isa.
Ang sinabi ng aking anak ay parang kuwento mula sa ibang mundo. Sa buong paglalakbay namin sa palengke, patuloy akong nakakita ng mga nakakagulat na bagay. Ang tindahan ng baka ay may dekalidad na cuts na nakadisplay. Ang tindahan ng prutas ay puno ng mamahaling imported na prutas. Lahat ay nakadisplay ng walang anumang espesyal na kagamitan laban sa pagnanakaw. Kung sa Amerika, ubos na ito ngayon, bulong ko ng paulit-ulit. Ito ay isang tanawin na hindi ko talaga maintindihan. Sa wakas, pumasok kami sa isang maliit na coffee shop ngunit dito may natuklasan ulit akong kahanga-hanga. Sa harap ng tindahan, may isang lalagyan ng payong na may karatula na nakasulat, "Libreng payong. Kung umuulan, kunin lang. Kapag may pagkakataon, ibalik na lang." Nagpapahiram ng payong ng libre? Opo, ibabalik na lang po pagkatapos gamitin. Sabi nila, halos lahat naman ay nagbabalik. Hindi ako makapagsalita. Ito ba talaga ay isang bansa sa kaparehong planeta natin? Sa daan pa uwi, iniisip ko pa rin ang mga nakita ko. Bakit may ganoong lipunan at bakit hindi ito posible sa Amerika? Hindi ako nakatulog noong gabing iyon. Ang mga imahe sa pamilihan ng Santo Niño ay patuloy na umiikot sa aking ulo kaya hindi ako sigurado kung ito ay totoo o nananaginip lang ako. Kinabukasan, hindi pa rin ako nakakabawi sa pagkagulat kahapon. Habang nasa paaralan ng aking anak, nagpasya akong maglakad-lakad sa paligid ng apartment complex. Gusto kong tingnan ng mas malapit ang pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. May isang maliit na parke sa loob ng complex. Ang mga tao ay nakaupo at nagpapahinga sa mga bangko. Ngunit ang nakakagulat ay ang mga bag o baby stroller na nakalagay sa tabi ng bangko ay walang nagbabantay. Kung sa Amerika, hinding-hindi ito mangyayari. Habang naglalakad ako sa parke, nakilala ko ang isa pang Amerikanang babae na nakatira din sa complex. Blonde hair, asul na mata, sa isang tingin pa lang, alam mong Amerikana. "Hello po, galing din po ba kayo sa Amerika?" Sinimulan ko ang pag-uusap sa Ingles. Nagningning ang mukha niya. "Oh, ang saya. Ako si Brenda. Nagtatrabaho ang asawa ko rito. 3 taon na kaming lumipat. Nagkasundo kami at nagpasya kaming pumasok sa isang coffee shop malapit doon. Natuwa akong makakilala ng kababayan. Kahapon, pumunta ako sa pamilihan ng Santo Niño. Labis akong nagulat nang ikinuwento ko ang aking karanasan. Ang ekspresyon ni Brenda ay nagbago ng kakaiba. Tila hindi nasisiyahan. Ang palengke na iyon? Sa simula, nagulat din ako tulad mo, ngunit ngayon, mas naaawa ako." "Naaawa?" Nagpatuloy si Brenda sa malamig na boses. "Isipin mo, 21 siglo na, pero nagtitinda pa rin sila ng kanilang mga paninda sa lupa, normal ba iyon? Malinaw na estilo iyan ng isang umuunlad na bansa. Sa Amerika o Europa, lahat ay pinamamahalaan ng sistematiko, hindi ba? Medyo nalito ako dahil ito ay isang pananaw na lubos na kabaligtaran sa aking naramdaman. Ngunit ang pagbili at pagbenta batay sa tiwala ay hindi naman masama, hindi ba? Tiwala? Iyon ay kalumaan lang. Dahil wala silang sapat na magandang sistema, kaya nila ginagawa iyon. Ang ating bansa, lahat ay kontrolado at pinamamahalaan ng sentral. Iyan ang isang tunay na maunlad na bansa." Nagsimulang maging matindi si Brenda at mariing pinuna ang Pilipinas, pati na rin ang isyu sa kalinisan, napakasama. Nagluluto sa gilid ng kalsada, gumagamit ng kamay sa pagkuha ng pagkain. Kung sa Amerika, matagal na silang pinamulta at pinasara. Wala silang konsepto niyan dito. Ngunit mukhang malusog naman silang lahat, maingat kong sinabi. Ngumiti si Brenda ng mapait. "Mukha lang iyan. Sa totoo lang, sigurado akong marami silang problema. Swerte lang na wala pang malaking nangyayari." Nagpatuloy si Brenda sa pagpuna sa iba pang aspeto ng Pilipinas. At ang box ng pera na iyon, hindi ka panipaniwala. 21 siglo na pero nagbabayaran pa rin sila gamit ang cash. Sa Amerika, nag-shift na sa electronic payment ang lahat. Ngunit para sa matatanda, mas maginhawa ang cash, hindi ba? Iyan ang kalumaan. Kailangang i-digitalize ang lahat para maging transparent at epektibo. Hindi pa umaabot sa antas na iyan ang Pilipinas. Nang marinig ko si Brenda, nagsimula akong makaramdam ng inis, ngunit kasabay nito, naramdaman ko rin na may punto siya. Isang pagdududa ang nagsimulang mabuo
na baka masyado akong naging positibo sa pagtingin sa mundo. Gayunpaman, ang halos walang pagnanakaw ay kahanga-hanga, hindi ba? Swerte lang iyan. O kaya, dahil maraming CCTV. Sa tingin mo ba, nagtitiwala talaga sila sa isa't isa? Hindi ko iniisip. Nagsimulang ikuwento ni Brenda ang kanyang karanasan. Nang bago pa lang ako rito, nagpunta ako sa palengke para bumili. Pag-uwi ko, nalaman kong may halo na pala itong sirang paninda. Nang bumalik ako para magreklamo, sinabi nilang wala akong ebidensya. Kung sa Amerika, agad akong ni-refund. Talaga? Oo. At ang mga taong ito ay nagpapanggap na mabait sa labas, ngunit iba ang iniisip sa loob. Lalo na sa mga dayuhan, baka mas mahal pa ang ibinebenta nila. Nagpatuloy ang negatibong pananaw ni Brenda. Sa totoo lang, mas maganda pa rin ang sistema sa Amerika. Ang lahat ay pinamamahalaan ng gobyerno kaya may katarungan. Sa kasalukuyan sa Amerika, mahigpit ang kontrol ng batas, kaya may kaayusan. Ngunit mahalaga rin ang kalayaan, hindi ba? Ano ang kalayaan? Ang paglalatag ng paninda sa kalsada ay kalayaan? Tinatawag ko iyang kawalan ng kaayusan. Mariing sinabi ni Brenda, "Catherine, mag-ingat ka. Huwag kang magpapadala sa panlabas na anyo. Malayo pa ang bansang ito para maging isang tunay na maunlad na bansa. Walang sistema, walang kaayusan, nagtatrabaho lang batay sa damdamin." Nang umalis ako sa coffee shop, lubos akong nalito. Hindi naman walang batayan ang mga salita ni Brenda. Kung titingnan mula sa pananaw ng Amerikano, baka ganoon nga ang makita. Sa daan pa uwi, dumaan ulit ako sa pamilihan ng Santo Niño. Ang mga prutas ay nakadisplay pa rin sa tabi ng kalsada, malayang pumipili ang mga tao. Ito ba talaga ay kalumaan? O tayo ba ang masyadong nakatali sa mga patakaran? Lubos akong naguguluhan. Ang imahe na kahapon ay tila nakakagulat at maganda. Pagkatapos marinig ang kuwento ni Brenda, ay nagsimulang magbago sa aking paningin. Nang gabing iyon, ikinuwento ko kay Brenda ang kuwento sa aking anak. Sa tingin ko, hindi pa lubos na naiintindihan ni Brenda ang Pilipinas. Matagal na siyang nakatira dito, ngunit hindi pa rin niya naaalis ang kanyang mga preconception. Ngunit mayroon ding ilang salita na tila may punto. "Inay, bukas sa madaling araw, samahan niyo akong pumunta sa palengke at makikita ninyo ang katotohanan. Ang alok ng aking anak ay napakaengganyo. Ano ang matutuklasan sa palengke sa madaling araw? Tama ba ang sinabi ni Brenda o ang orihinal kong pakiramdam?" Kinabukasan, bandang 5 AM, nang hindi pa lubos na sumisikat ang araw, umalis kami ng bahay ng aking anak. Ang sariwang at malamig na hangin ay pumasok sa aking dibdib, kaya naramdaman kong na-refresh ako. Bagaman hindi ito maihahambing sa lamig ng Chicago, napakasarap ng hangin sa umaga dito. "Inay, kung pupunta tayo ngayon, makikita natin kung paano naghahanda ng kanilang paninda ang mga tindero at tindera." Nang makarating kami sa palengke, nagsimulang magbukas ang mga ilaw. Isa-isang dumating ang mga tindero para maglatag ng kanilang paninda. Nagsimula akong tahimik na mag-obserba sa kanilang mga kilos. Ang unang nakita ko ay ang paglilinis. Hindi lang nilinis ng isang tindero ng prutas ang harap ng kanyang tindahan, kundi pati na rin ang daanan sa paligid. Nag-spray siya ng tubig para hindi umangat ang alikabok at gumamit ng basahan para punasan ang kanyang stall. "Hello po kuya, ang aga nyo naman po, ang sipag nyo." Binati siya ng aking anak at nag-translate. Ngumiti siya ng palakaibigan. "Normal lang anak, kailangang makabili ng malinis na paninda ang mga customer." Tiningnan niya ang bawat prutas bago ilatag. Ang nakakagulat ay kung may bahagi na bahagyang yupi, inilagay niya ito ng hiwalay. "Itatapon po ba iyan?" "Ay, hindi naman. Ihihiwalay ko ito para ibenta ng mura sa mga gumagawa ng juice. Sayang naman kung itatapon." Sa Amerika, ang bahagyang yupi na prutas ay karaniwang ibinebenta ng magkakahalo. Ngunit dito, malinaw nilang inihihiwalay. Ang tindera sa tabi ay nag-aayos ng gulay, pinutol niya ang bawat dahon na lanta at tanging ang sariwang at magandang gulay lang ang inilagay sa stall. Nang makita ko ang kasipagan niya, naintindihan kong puno ng preconception ang mga salita ni Brenda. "Ate, hindi po ba kayo napapagod sa paggising ng maaga?" "Ay, ayos lang anak. 40 taon ko na itong ginagawa, ito ang buhay ko. Kung hindi ako magbebenta ng maayos, hindi na babalik ang mga customer." Nang makarating kami sa seksyon ng seafood,
nakita ko ulit ang isang mas nakakagulat na tanawin. Isang tindero ang naglilinis ng isda na sabi niya ay kinuha lang mula sa wholesale market bandang 4 a.m. Patuloy siyang nagdaragdag ng yelo para mapanatili ang pagiging sariwa. Ang lapu-lapu na ito ay lumalangoy pa kaninang 2 oras lang. Tingnan ninyo, ate, matigas pa rin ang laman. Ipinagmalaki niya ang isda sa akin. Talagang sariwang-sariwa ito, ngunit pagkatapos, nasaksihan ko ang isang talagang nakakagulat na tanawin. Isang tindero ang may hawak na box ng pera at pupunta sa banyo, ngunit iniwan niya ang box ng pera sa harap ng kanyang tindahan, hindi man lang nakasarado. Ayos lang po ba iyan? Iyon? Nagulat kong tanong. Ngumiti ang tindera sa tabi at sumagot. Ganyan po rito anak, nagbabantayan kami. Kapag may humawak makikita iyon ng lahat. At iyon nga, pagkatapos ng halos 5 minuto, bumalik siya, buo pa rin ang box ng pera. Nagpatuloy siya sa kanyang trabaho na tila walang nangyari. Nang lumalim ako sa palengke, nakilala ko ang isang grupo ng mga babae na gumagawa ng atsara, pickled papaya. Inilalagay nila ang papaya sa malalaking container at hinahalo sa iba't ibang pampalasa ayon sa isang espesyal na recipe. Ang nakakagulat ay nag-uusap sila sa Hokkien dialect. Oh, Chinese-Filipino po ba kayo? Tuwang-tuwa akong lumapit para makipag-usap. Ngumiti ang isang babae ng palakaibigan. Opo, anak, ang lolo't lola namin ay galing China rito. Pagkatapos ng digmaan, mahirap ang buhay kaya lumipat kami sa Pilipinas. 3 henerasyon na kami rito. Bigla akong naantig. Sila ay mga inapo ng mga taong dumaan sa isang mahirap na kasaysayan. Hindi pa rin ninyo nakakalimutan ang Hokkien? Paano namin makakalimutan anak? Bahagi ito ng aming pagkatao. Ngunit ang Pilipinas na ang aming bayan ngayon. Ang isang babae ay kumuha ng kaunting atsara at inilagay sa isang plastic bag. Natuwa siyang may dayuhan na bumibisita. Tikman mo ito. Ay huwag na po, nakakahiya. Huwag kang mahiya. Ito ay tanda ng kabutihang loob ng Pilipino. Normal lang iyan dito. Ang mainit na damdamin ay halos nagpaiyak sa akin. Hindi ko inasahan na makakatanggap ako ng kabaitan mula sa mga estranghero sa isang lugar na hindi pamilyar. Habang naglilibot ako sa palengke, patuloy akong nagulat sa katapatan ng mga tindero. Sa isang fruit stand, isang customer ang nagbigay ng sobrang 500 piso ngunit tumakbo ang may-ari para ibalik. Kuya, ang sukli ninyo. Ang imahe ng tindero na humihingal sa pagtakbo para ibalik ang pera ay talagang nakakaantig. Sa isang tindahan ng inihaw na karne, pinutol nila ang mga bagong inihaw na karne para tikman ng mga tao. Malamig ang panahon, kumain kayo ng mainit na karne para uminit ang tiyan ninyo anak. Ang walang kondisyong pagbabahagi ay isang magandang larawan. Bandang 7:00 AM, nagsimulang maging masigla ang palengke. Ang mga taong papasok sa trabaho ay dumaan para bumili ng almusal. Ang mga matatanda na nag-ehersisyo sa umaga ay nagpadagsa sa palengke. Ngunit ang nakakagulat ay kahit na maraming tao, napakaayos pa rin ng lahat. Ang mga tao ay nagbibigayan at nagtatrato sa isa't isa ng may kabaitan ng natural. Nakita ko pa ang isang binata na tumutulong sa isang matandang babae na magdala ng mabibigat na dala. Ginawa niya iyon na parang normal lang, walang kakaiba. Mas sibilisado pa ito kaysa sa Amerika, bulong ko sa sarili ko. Sa wakas, pumasok kami sa isang maliit na kainan sa palengke. Kahit maaga pa, naamoy ko na ang bango ng bibingka. Ate, isang box po ng bibingka. Habang nag-order ang aking anak, tumingin ako sa paligid. Ang nakakagulat ay dito rin, nakabukas ang box ng pera para magbilang ang mga customer. Hindi po ba kayo nalulugi sa ganyan? May mga nagkakamali rin sa pagbilang, ngunit karamihan sa kanila ay nagbibilang ng tama. May nagdaragdag pa nga ng pera. Lalo akong nagulat sa sinabi ng tindera. Habang kumakain ng bibingka, inayos ko ang mga nakita ko mula kaninang umaga. Hindi ito isang luma at barbaric na sistema tulad ng sinabi ni Brenda, kundi isang progresibong kultura na binuo sa isang mataas na antas ng tiwala. Sa daan pa uwi, nagtanong ang aking anak, "Inay, ano po ang iniisip ninyo ngayon?" Nagkamali ng husto si Brenda, "Anak, hindi ito kalumaan kundi ang mahahalagang halaga na nawala sa atin." Mula noon,
Tiningnan ko ang palengke sa isang ganap na naiibang pananaw at isang matibay na paniniwala ang nabuo sa akin. Kailangan kong ibahagi ang espesyal na karanasang ito sa mas maraming tao. Pagkatapos ng ilang araw, bumalik ulit ako sa pamilihan ng Santo Niño. Sa pagkakataong ito, mag-isa ako, nasa paaralan ng aking anak. Ngunit ngayon, tiwala akong kaya kong maglakad-lakad sa palengke ng mag-isa. At higit sa lahat, gusto kong makita ulit ang mga Chinese-Filipino na babae. Dumiretso ako sa tindahan ng atsara sa loob ng palengke. Ang boses ng nag-uusap sa Hokkien ay naririnig mula sa malayo. Nang lumapit ako, nakita ko na gumagawa pa rin ng atsara ang grupo ng mga babae. "Hello po, mga ate. Bumalik ka ulit anak?" Ang bata na galing Amerika. "Halika, halika." Masigla nila akong sinalubong tulad ng isang matagal ng kaibigan. Ngayon, gumagawa kami ng atsara. Tingnan mo. Tumango ako ng may kasiglahan. Sa Amerika, kumain na rin ako ng atsara, ngunit hindi ko pa nakita ng personal kung paano ito ginagawa. Napakahusay ng gawa ng mga babae. Ang paraan ng paghahalo nila ng pampalasa sa papaya ay tila gumagawa sila ng isang sining. "Ate, ganyan din po ba ang paggawa ninyo ng atsara noong nasa Tsina pa kayo?" "Opo, anak. Dati ganyan din ang ginagawa namin ngunit bihira ang papaya kaya minsan kailangang palitan ng repolyo." Ang lola ko ang nagturo sa akin ng recipe na ito. Nagsimulang magkuwento ang isang babae tungkol sa nakaraan. Pagkatapos ng digmaan, mahirap ang buhay namin, walang makain sa Tsina. Nagpasya ang lolo namin na dalhin ang buong pamilya sa Pilipinas. Sumugal, talagang mahirap noon. Malungkot ang mga mata niya. Noong panahong iyon, ang tanging itinago ng lola namin ay ang recipe ng atsara. Ang pagkain ng bayan ay ang aming pagkatao. Dagdag ng isa pang babae, "Oo, kahit gaano kahirap, kailangan pa rin naming gumawa ng atsara. Ito ang patunay na insik pa rin kami. Kahit kakaiba ang tingin sa amin ng mga tao sa paligid, hindi kami sumuko. Kaya bakit po kayo pumunta sa Pilipinas?" Noong panahong iyon, may nag-imbita sa amin na pumunta at sinabing ang Pilipinas ay gintong lupain. Mabait din ang gobyerno ng Pilipinas at nagbigay ng lupa para magtrabaho kaya kami lumipat. Sa simula, hindi kami makapagsalita ng Tagalog, mahirap talaga. Nang marinig ko ang kuwento ng mga babae, naantig ako. Sila ang mga taong nagpapanatili ng kanilang pagkakakilanlan sa gitna ng agos ng kasaysayan. Ngunit mas maganda rin naman ang paglipat sa Pilipinas, hindi ba, ate? May masaya at malungkot ding kwento, anak. Chinese-Filipino kami, pareho kaming pinagmulan, ngunit saan man kami pumunta, pakiramdam namin ay dayuhan kami. Noon, tumayo ang isang babae at pumasok sa loob at bumalik na may dalang kung ano. "Tikman mo ito, at syara na, may espesyal na recipe namin." Nang tingnan ko ang atsara, tila iba ito sa karaniwan, mas maputla ang kulay at may natatanging amoy, parang kakaiba po ito. Ito ay atsara na estilo ng Hokkien. Gumagamit kami ng pampalasa na matatagpuan sa China, hindi kami naglalagay ng chili powder kundi iba pang pampalasa. Tapos, nagdaragdag kami ng kaunting sikreto. Nang tikman ko ang isang piraso, naramdaman ko ang isang talagang espesyal na lasa. Ang asim at alat ng atsara na Filipino ay pinaghalo sa mayaman na lasa ng lutuing Chino. Wow, ang sarap! Masarap siguro itong kainin kasama ng puting kanin, hindi ba, ate? Oo, anak. Ganyan din ang pagkain namin, kasama ng kanin. Gusto rin iyan ng mga kaibigan naming Pilipino. Nang nakikipag-usap ako sa mga babae, hindi ko namalayan ang oras. Hindi lang sila nagtitinda ng atsara kundi pati na rin mga saksi sa kasaysayan, isang tulay sa pagitan ng dalawang kultura. Ate, mahirap po ba ang magtinda sa palengke na ito? Sa simula, mahirap, anak. Hindi kami sanay sa Tagalog, hindi pa kami nagtitinda, ngunit napakabait ng mga tao rito, tinutulungan kami ng lahat. Ang tindera na Pilipino sa tabi ay ngumiti at sumali sa usapan. Dahil sa mga babae na ito, nakakatanggap kami ng mga turistang Chino. Tinutulungan nila kaming mag-translate. Tama, maraming turistang Chino ang dumarating kamakailan. Tumutulong din kami bilang tagapamagitan, napakagandang larawan ng pagkakasundo. Ang mga tao na may iba't ibang pinagmulan ay bumuo ng isang nagkakaisang komunidad. Tinuruan ako ng mga babae
kung paano gumawa ng atsara ng detalyado. Kailangang i-marinate ang papaya ng ganyan. Hindi pwedeng masyadong maalat at hindi rin pwedeng masyadong matabang, kailangang tama lang. At ang pampalasa ay may sikreto. Kailangang gumamit ng hugas bigas, ngunit kailangang magdagdag ng kaunting patis na may espesyal na recipe para maging masarap. Sinubukan kong sundin ang sinabi ng mga babae. Maingat kong sinubukan gumawa ng atsara. Mas mahirap kaysa sa akala ko, ngunit matiyaga akong tinuruan ng mga babae hanggang sa masanay ako. Mahusay, anak, ang bilis mong matuto. Nang purihin ako, masayang-masaya ako na para bang bumalik ako sa aking pagkabata. Noon, isang batang babae na Tsino ang pumasok sa kainan. Ang kanyang hitsura ay tila nahihirapan siyang magsalita ng Tagalog. Hayaan mo akong tulungan ka. Nagsimula akong makipag-usap sa kanya sa Mandarin. Nagningning ang mukha niya. Marunong ka mag-Chinese? Tulungan mo ako. Gusto kong bumili ng atsara, ngunit maraming uri kaya hindi ko alam ang pipiliin. Nag-translate ako sa pagitan ng batang babae at ng mga tindera, nagtatanong kung anong uri ang gusto niya, kung kaya niya ang maanghang at ipinapasa iyon. Gusto niya raw tikman ang atsara na estilo ng Hokkien. Napakasaya ng mga babae at pinatikim siya ng maraming uri. Sa huli, nakabili ang batang babae ng atsara, napakasaya niya at nagpasalamat sa akin ng paulit-ulit. Maraming salamat sa inyo. Dahil sa inyo, nakabili ako ng masarap na atsara. Napakabait talaga ng mga palengke sa Pilipinas. Pagkatapos umalis ng batang babae, sinabi sa akin ng mga babae, mas maganda kung may tumutulong na tulad mo. Sa tuwing may dumarating na dayuhan, nahihirapan kami dahil walang tagapag-translate. Kung mananatili pa kayo sa Pilipinas, bibisita ako at tutulong ng madalas. Talaga, kung ganoon, kailangan ka na naming bayaran. Nagbibiro sila ngunit puno ng sinseridad. Nang maghahanda na akong umalis sa palengke, binigyan ako ng mga babae ng isang malaking box ng atsara. Kunin mo ito. Inilagay ko ang Hokkien at Filipino atsara para kainin mo kasama ng iyong anak. Ay, ang dami. Nakakahiya. Noong nasa China pa kami, ganyan din ang pagtutulungan namin noong nahihirapan kami, anak. Iyan ang aming paraan ng pamumuhay. Ang pagtanggap ay pagbibigay. Ang mga salitang iyon ay napakalalim. Ang pagtanggap ay pagbibigay. Sa daan pa uwi, patuloy kong iniisip. Hindi kailanman nakita ni Brenda ang mainit na damdaming ito. Tanging ang panlabas na anyo lang ang tiningnan niya. Nang gabing iyon, kinain namin ng aking anak ang atsara na bigay ng mga babae. Sinubukan kong lutuin ang atsara na estilo ng Hokkien kasama ng puting kanin. Napakagandang kombinasyon. Inay, ang sarap. Ito ay isang bagong fusion dish. Tama, anak. Kapag nagtagpo ang mga kultura, ang mga kahanga-hangang bagay na tulad nito ay nabubuo. Nang gabing iyon, isinulat ko sa aking diary. Ngayon, nakita ko ang kagandahan ng tunay na pagkakaiba-iba ng kultura. Narinig ang kasaysayan ng luha at pag-asa na nakapaloob sa atsara. Ang palengke ay hindi lamang isang lugar para bumili at magbenta kundi isang lugar kung saan nagtatagpo ang mga tao, naghahalo ang kultura. Kung nakita ito ni Brenda, magbabago kaya ang isip niya? Pagkatapos ng isang linggo, lubos na akong naging regular na customer ng pamilihan ng Santo Niño. Nagsimula akong makilala ng mga tindero. Sa tuwing dadaan ako, binabati nila ako ng palakaibigan, lalo na sa grupo ng mga Chinese-Filipino na babae. Naging kaibigan na nila ako araw-araw. Nang araw na iyon, habang naglalakad-lakad ako sa palengke tulad ng dati, nasaksihan ko ang isang kawili-wiling pangyayari sa harap ng isang fruit stand. Bumili ng prutas ang isang binata at nagbayad gamit ang 200 piso. Ngunit tila nagkamali ang may-ari sa pagsukli. Dapat ay 200 piso lang ang sukli. Ngunit nagbigay siya ng 700 piso. Tiningnan ko kung ano ang gagawin ng binata. Kung sa Amerika, baka umalis na siya agad. Ngunit nagulat ako. Naglakad siya ng ilang hakbang at bumalik. Kuya, nagkamali po kayo ng sukli. Nagbigay po kayo ng sobrang 500. Nagulat ang may-ari, sinuri ulit at nagpasalamat ng nagmamadali. Ay, nagkamali na siguro ako. Maraming salamat, iho. Bihira na ang ganyang tapat na kabataan ngayon. Nang makita ko ang tanawin na iyon, muli akong nagulat. Isang lipunan kung saan ang katapatan ay normal. Naglakad pa ako ng kaunti. Huminto ako sa harap ng isang hutyo noodle stand.
Tanghalian na, nakapila ang mga tao. Ngunit dito, nakita ko ulit ang isang nakakagulat na pangyayari. Isang babae na mukhang empleyado sa opisina ang umorder ng hutyo, ngunit tila nakalimutan niya ang kanyang wallet. Nagpakita siya ng pagkalito. Ay ate, parang naiwan ko ang wallet ko sa opisina. Bigla, ngumiti ang may-ari at sinabi, ayos lang, anak, kumain ka muna, bayaran mo na lang mamaya. Talaga po, babalik po ako mamaya para magbayad. Oo, sige, gutom ka na? Kumain ka na. Tumayo ako sa tabi at nasaksihan iyon. Talagang nagulat ako. Isang customer na hindi pa nakikita kailanman, ngunit pinautang. Kung sa Amerika, hindi ito mangyayari kailanman. Kung walang cash, hindi ka makakabili. Marami ring tindahan na hindi tumatanggap ng credit card, lalo na ang magpautang. Ang mas nakakagulat ay pagkatapos ng halos 2 oras, nakita ko ang babae na bumalik para magbayad at bumili pa ng isang basong sagot gulaman Filipino refreshment para ibigay sa may-ari bilang pasasalamat. Ate, maraming salamat sa tanghalian. Kung hindi, nagutom ako. Ay, wala iyon anak. Kung libre ka, bumalik ka ulit. Ang pagbili at pagbenta batay sa tiwala ay madalas na nangyayari sa pang-araw-araw na buhay. Hindi ko napigilan ang aking kuryosidad, kaya nagtanong ako sa may-ari ng hutyo. Ate, mayroon po bang hindi na bumabalik para magbayad? 40 taon na akong nagtitinda rito, halos wala naman. 1 o 2 lang, ngunit hindi pwedeng dahil sa ilang hindi mabuting tao, hindi na tayo magtitiwala sa iba pang mabubuting tao. Ang pilosopiya ng may-ari ay talagang kahanga-hanga. Habang naglalakad ako ulit sa palengke, nakita ko ulit ang isa pang pangyayari. Sa harap ng isang tindahan ng isda, isang matandang babae ang bumili ng isang lapu-lapu. Ngunit pag-uwi niya, sinuri niya at nakita niya na nagbigay ng sobrang isang isda ang tindero. Bumalik siya sa palengke para magbayad ng dagdag. Kuya, isang isda lang ang binili ko, ngunit 2 ang nasa bag ko. Ay, nagkamali na siguro ako sa pagkuha. Kunin mo na lang tita, regalo ko na. Hindi pwede, kailangan kong bayaran ng buo. Ayos lang, sanay na kaming magkakakilala. Sa huli, pagkatapos ng pagtatalo, nagbayad din ang matandang babae ng dagdag na pera. Ang larawan ng 2 panig na nagsisikap na magsakripisyo para sa isa't isa ay napakaganda. Sa sandaling iyon, may isang matandang lalaki na dumaan sa akin at nahulog ang 500 piso. Dali-dali ko itong pinulot at tinawag siya, Lolo, nahulog po ang pera ninyo. Lumingon siya at nagpasalamat. Ay, nahulog ko ba iyan? Buti na lang at nakakita ako ng tapat na tao. Bihira na ang taong tulad mo ngayon. Normal lang po iyon. Noong sandaling iyon, napansin niya na medyo may accent ang aking Tagalog kaya nagtanong siya, dayuhan ka ba? Saan ka galing? Sa Amerika po ako. Oh, ang layo. Mabuti ring bansa ang Amerika. Ngunit gusto mo ba ang Pilipinas? Napakagandang bansa po rito, lalo na itong palengke. Ngumiti ang matandang lalaki ng may pagmamalaki. Maganda ang palengke namin, hindi ba? May paraan ng pamumuhay ng tao rito. Nang makipag-usap ako ng mas matagal, nagkuwento ang matandang lalaki ng isang nakakagulat na kuwento. 60 taon na akong nakatira rito, mas higit pa ito noon. May mga kwento ng pagkakautang ng bigas sa loob ng 1 taon, nagtutulungan ang mga tao sa isa't isa. Ang diwang iyon ay narito pa rin ngayon, hindi ganyan sa Amerika. Lalo na pagkatapos ng Cold War, hindi nagtitiwala ang mga tao sa isa't isa. Siguro dahil sa sistemang politikal. Ang pagmamatyag sa isa't isa ay naging normal na sa buhay. Tumango ang matandang lalaki at sinabi, ang tiwala ay hindi maitatayo sa isang araw, kailangan ng panahon para alagaan. Kung nawala na, napakahirap na itong itayo ulit. Iyan ay isang napakalalim na salita. Sa hapon, pumunta ako sa bangko para magpalit ng dolyar sa piso. Ipinaliwanag ng detalyado ng teller ng bangko. Medyo maganda ang exchange rate ngayon ma'am. 1 dolyar ay halos 55 piso. Pagkatapos magpalit ng pera at lumabas, tila naiwan ko ang 10 piso. Tumakbo ang isang babaeng empleyado at tinawag ako. Ate, naiwan po ninyo ang pera ninyo? Maraming salamat. Tungkulin ko po iyon. Mag-ingat po kayo sa daan. Sinubukan kong isipin kung sa Amerika ba ito mangyayari. Siguro hindi na nila papansinin iyon.
bumalik ako sa palengke at dumaan sa isang tindahan ng gulay. Bibili ako ng bell pepper, ngunit nagdagdag ang may-ari ng ilang pipino. Narinig ko pong galing kayo sa Amerika? Heto, bigyan ko pa kayo. Paano niyo po nalaman? Ang bilis ng balita rito. May nagsabing may isang Amerikanang customer na madalas bumibisita sa palengke. Ang buong palengke ay parang isang tunay na komunidad. Alam ng lahat ang balita ng isa't isa, nagmamalasakit at nagtutulungan. Sa daan pa uwi, dumaan ako sa isang mini supermarket. At dito, nakita ko ang pinakamagandang tanawin. Isang batang elementarya ang bumili ng candy ngunit kulang ng 10 piso. Ate, kulang po ako ng 10. Mahina ang boses ng bata. Ganun ba anak? Sige, bayaran mo na lang sa susunod. Heto, kunin mo. Talaga po, babayaran ko agad. Sige, nagtitiwala ako. Ang larawan ng batang lalaki na nakangiti ng malapad at tumatakbo palayo ay nagpainit sa aking puso. Nang gabing iyon, ikinuwento ko sa aking anak ang mga nakita ko sa araw na iyon. Chloe, maraming nakakagulat na bagay akong nakita ngayon. Napakaganda ng katapatan ng mga Pilipino. Iyan ang espesyal na bagay tungkol sa Pilipinas, inay. Ang tiwala ang pundasyon ng lipunan. Sana, ganyan din ang Amerika. Nang gabing iyon, nagpasya ako. Gagawin ko ang isang video tungkol sa espesyal na karanasang ito para makita ng mga Amerikano ang kanilang reaksyon. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Ang imahe ng tiwala na nakita ko sa palengke sa Pilipinas ay patuloy na umiikot sa aking ulo at bigla nagbalik ang alaala ng aking pagkabata. Ang kwento tungkol sa Amerika ng nakaraang henerasyon. Pagkatapos, bumangon ako sa kama, umupo sa tabi ng bintana at tiningnan ang kumikinang na mga ilaw ng Cebu at inisip ang kulay-abong lungsod ng Chicago. Noong bata pa ako, noong 1980s, kulang sa lahat. Kung gusto mong bumili ng tinapay, kailangan mong pumila mula sa umaga. Karne ay kinakain lang sa mga pista opisyal, ngunit ang kulang higit sa lahat ay ang tiwala. Inay, bakit hindi tayo nagtiwala sa isa't isa noon? Kinabukasan, tinanong ko ang aking anak, siguro dahil sa sistema ng lipunan, inay. Ang mga tao ay parehong tagamasid at minamatyagan. Iyan ang malupit na katotohanan. Ang kapitbahay ay maaaring isang espiya, ang kaibigan ay maaaring isang tagapagsumbong, isang maling salita lang ay maaaring maging sanhi ng paghatol ng lipunan. Madalas sabihin ng lola ko, may tenga ang dingding, may mata ang bakod, kaya kailangan naming mag-ingat palagi. Hindi namin ipinapakita ang aming damdamin. Itinatago namin ang aming emosyon at ngumingiti lang ng peke. Iyan ang paraan para mabuhay. Sa mga tindahan din, tinatrato ng mga empleyado ang mga customer tulad ng mga magnanakaw. Ang mga customer ay nagdududa sa mga empleyado. Kapag bumibili, kailangan mong suriin agad dahil normal lang na pag-uwi mo at binuksan mo, iba na ang laman. Naaalala ninyo ang kwento ng lola noong niloko siya sa pagbili ng karne? Inilagay nila ang masarap na karne sa itaas, ngunit puro taba ang nasa ilalim. Nang bumalik siya para magreklamo, wala ring silbi. Sabi nila ay wala siyang ebidensya. Ngunit ang mas malungkot ay unti-unti kaming naging ganoon din. Naging normal ang panloloko sa iba. Ang hindi maloko ay itinuturing na matalino. Pagkatapos, hindi rin umigi ang sitwasyon. Tama ang sinabi ng aking anak. O baka mas masahol pa, pumasok ang kapitalismo, ngunit naroon pa rin ang kultura ng kawalan ng tiwala. At mas masahol pa dahil may dagdag na salik ng pera. Naaalala mo ang 90s? Ang mga balita tungkol sa panloloko ay lumalabas araw-araw. Ang mga bangko ay nababankrupt sa magdamag, lalo lang hindi nagtiwala ang mga tao sa isa't isa. Pati na rin ang kapitbahay namin na si Uncle Ivan. Inilagay niya ang lahat ng kanyang savings sa bangko at nawala ang lahat. Pagkatapos, lubos na nagbago si Uncle Ivan. Hindi siya nagtitiwala sa kahit sino, laging nagdududa. At sa huli, namatay ng nag-iisa. Noong ako ay 20s pa, nagtrabaho ako sa isang palengke sa Chicago. Ang tanawin noon ay bumabagabag pa rin sa akin. Ang mga tindero ay nandadaya sa timbangan. Ang mga customer ay gumagamit ng pekeng pera, parehong panig ay nagsisikap na dayain ang isa't isa. Sinubukan kong magtinda ng may katapatan, ngunit pinagtatawanan ako ng iba. Ikaw lang ang malulugi. Sa huli,
Kailangan ko ring maging katulad nila para mabuhay. Ngunit minsan ang henerasyon ng lola ko ay nagkukuwento ng iba. Dati, nagtiwala rin kami sa isa't isa, nagpapahiram ng gamit, nagtutulungan. Baka sa nakaraan, may kultura rin ng tiwala ang Amerika. Inay, kaya bakit napanatili ng Pilipinas ang tiwalang ito? Ang tanong ng aking anak ay nagpaisip sa akin. Siguro, dahil malakas pa rin ang diwa ng komunidad, kami ay pinilit na maging individualista, ngunit dito, may konsepto pa rin ng tayo. Tama inay, may mga salita na madalas gamitin ng mga tindero sa palengke. Ang palengke natin, ang mga customer natin, ang komunidad natin. Sa Amerika, malinaw naming hinihiwalay ang akin at iyo. Ngunit dito, tila may konsepto ng atin. Lumabas ako para maglakad-lakad at dumaan sa isang maliit na parke. Habang nakaupo ako sa bangko, isang pamilya ng Amerikanong turista ang dumating at umupo sa tabi. Sila ay isang ama, ina at isang anak na lalaki na mga 10 taong gulang. Nakita ng batang lalaki ang bag ng isang tao na nakalagay sa bangko at nagtanong, "Tatay, kanino iyan? Pwede ko bang kunin?" Dali-daling sinabi ng ama, "Huwag, anak. Sa iba iyan. Sa Pilipinas, malaking problema iyan. Sa Amerika, kung nakalimutan mo, wala na. Ngunit iba rito." Hindi kinukuha ng mga Pilipino ang gamit ng iba. Ang bata ay nagpakita ng pagkalito. Isang bagay na naranasan ko rin. Nakipag-usap ako sa pamilya ng kaunti. Nagulat din sila sa kultura ng tiwala sa Pilipinas. Sa simula, hindi namin maintindihan. Nakita namin na iniiwan ng mga tao ang kanilang wallet sa coffee shop at pumupunta sa banyo. Oo, ako rin. Kung sa Amerika, wala pang 1 minuto, wala na iyan. Napangiti kami ng pilit, nahihiya sa katotohanan sa Amerika. Sa daan pa uwi, patuloy akong nag-iisip. Ang kultura ng kawalan ng tiwala na naipon sa loob ng ilang dekada. Gaano kalalim ang iniwan nitong peklat at gaano katagal bago ito gumaling. Nang gabing iyon, isinulat ko sa aking diary, natuklasan ko kung ano ang nawala sa akin. Hindi lang ito tiwala kundi ang pagiging tao. Ang pagtitiwala sa isa't isa, pagtulong sa isa't isa, pagbabahagi sa isa't isa, iyan ang bumubuo sa pagiging tao. Napanatili iyan ng Pilipinas at nawala iyan sa atin. Ngunit may pag-asa pa. Tulad ng ipinakita ng Pilipinas, posible ang tiwala. Isang araw, magiging ganoon din ang Amerika. Pagkatapos ng 1 linggo, sa wakas, nagpasya akong gumawa ng isang video tungkol sa mga nakakagulat na pangyayari na naranasan ko sa palengke sa Pilipinas para makita ng mga Amerikano. Nag-volunteer ang aking anak na tulungan akong mag-shoot. "Inay, anong mga eksena ang gusto ninyong kunan?" Ang mga eksena na iisipin ng mga tao na hindi ka panipaniwala, anak. Ang box ng cash, ang mamahaling prutas na nakalatag sa lupa, ang pagpapautang. Pumunta kami sa palengke ng maaga. Pagkatapos humingi ng pahintulot sa mga tindero, nagsimula kaming mag-shoot. Masayang pumayag ang lahat. Ang unang eksena ay sa fruit stand. Nag-zoom ako sa malalapit na larawan ng durian na nakalagay sa tabi ng kalsada. Nakikita ba ninyo? Ang durian na ito ay nagkakahalaga ng halos $30 bawat isa. Ngunit nakalagay lang ito sa tabi ng kalsada na ganito. Ang susunod na eksena ay ang box ng cash. Kinunan ko ang box ng sukli sa harap ng tindahan ng bibingka at ipinaliwanag na baka hindi kayo maniwala ngunit ito ay totoong pera. Ito ay isang sistema kung saan ang mga customer ay nagbibilang ng kanilang sariling pera at kumukuha ng sukli. Kinunan ko ang eksena ng customer na bumibili ng bibingka, naghuhulog ng pera sa box at kumukuha ng sukli ng totoo. Nakikita ba ninyo? Walang nagbabantay ngunit nagbibilang pa rin sila ng pera ng tapat. Sa tindahan ng isda, kinunan ko ang eksena ng may-ari na kailangang pumunta sa banyo at iniwan ang tindahan. Wala ang may-ari dito ngayon. Kung sa Amerika, ano kaya ang mangyayari? Pagkatapos ng 5 minuto, nang bumalik ang may-ari, kinunan ko ang eksena na buo pa rin ang lahat. Ang pinaka-nakakaantig na eksena ay ang panayam sa grupo ng mga Chinese-Filipino na babae. Ikinuwento nila ang kanilang kuwento sa Tagalog at tinulungan ako ng aking anak na mag-translate. Pagkatapos ng digmaan, nawala ang lahat sa amin. Ngunit nang dumating kami sa Pilipinas, nakakita kami ng bagong pag-asa. Nagtitiwala sa amin ang mga tao rito. Ang nakakaantig na kwento nila
ay nagpaiyak din sa akin. Gaano ba kahalaga ang tiwala? Kailangan itong mawala bago mo maintindihan. Nang matapos ang pag-shoot, umuwi kami para i-edit ang video. Tinulungan ako ng aking anak sa teknikal na aspeto. Ano ang ipapangalan mo sa video, inay? Ang Amerikanang babae ay lumuhod sa harap ng palengke sa Pilipinas, ayos ba? Medyo matindi ang dating inay. Ngunit kailangang maging kuryoso ang mga tao para manood, inay. Nagdagdag kami ng English subtitles at background music. Natapos ang 15 minutong video. Sa dulo ng video, nagsalita ako sa harap ng kamera. Mahal kong mga kaibigan sa Amerika, sa loob ng 45 taon ng aking buhay, hindi pa ako nagulat ng ganito. Mayroon ang Pilipinas ng isang bagay na nakakalungkot na nawala sa atin, iyon ay ang tiwala. Ito ba ang isang tunay na maunlad na bansa? Hindi ito matatayog na gusali o pera, kundi ang puso ng tiwala sa pagitan ng mga tao. Kaya rin nating gawin iyan. Hindi, kailangan nating gawin iyan. In-upload ko ang video sa YouTube at natulog. Ano kaya ang magiging reaksyon? Parehong kinakabahan at nag-aalala, kinabukasan. Ginising ako ng ring ng telepono. Tumawag ang aking anak. Inay, ang galing. Nakita niyo na ba ang views ng video? Dali-dali kong sinuri ang telepono, sa loob lang ng isang gabi, umabot na ito sa higit 500,000 views, libu-libong komento. Totoo ba ito? Hindi ka paniwala. Wow! Gusto kong pumunta sa Pilipinas. Bakit hindi tayo makapamuhay ng ganyan? Sana mapanood ito ng presidente. Nagulat ako sa pagbabasa ng mga komento. Karamihan ay nagpakita ng pagkagulat at paghanga. May isang komento na lalong nakakagulat. Ako ay isang 11 taong gulang na babae. Noong bata pa ako, ganyan din ang aming nayon. Nagtiwala kami, nagtulungan sa isa't isa. Kailan ba nagbago ang lahat? Umiyak ako habang nanonood ng video. Isa pang komento, may tindahan ako sa New York. Pagkatapos mapanood ang video na ito, nagpasya akong magsimula ng pagbabago mula sa sarili ko. Bukas, susubukan kong magtiwala sa mga customer. Pagsapit ng tanghali, lumampas na ang views sa 2 million, naging isang phenomenon sa internet sa Amerika. Ngunit pagkatapos, may hindi inaasahang nangyari. Isang sikat na vlogger ang nag-share ng video ko kasama ang caption na, "Ito ang tunay na kapitalismo." Dati, primitive capitalism lang ang ginagawa natin. Lalo itong kumalat at nagdulot ng malaking debate. Posible ba ang ekonomiya ng tiwala? Paano ito naitatag ng Pilipinas? Dahil ba sa iba't ibang edukasyon? Hindi. Dahil sa iba't ibang kultura. Noong gabi, nakipag-ugnayan ang isang online news agency sa Amerika. Maari po ba namin kayong interviewin? Ang video ninyo ay nagdudulot ng malaking ingay. Sa panayam sa telepono, nagtanong ang reporter. Sa tingin po ba ninyo, ang kultura ng tiwala sa Pilipinas ay posible sa Amerika? Naniniwala akong posible. Narinig ko na pagkatapos ng digmaan, mahirap din ang Pilipinas, ngunit nang magsimulang magtiwala ang mga tao sa isa't isa, nagbago ang lahat. Kaya rin nating gawin yan. Nang maipublish ang panayam, lalong naging matindi ang reaksyon. Sa loob ng isang linggo, lumampas ang views sa 20 milyon, higit 100,000 komento. Ang pinaka-nakakagulat ay ang simula ng tunay na pagbabago. Isang coffee shop sa Chicago ang nagsimulang mag-eksperimento sa tiwala. Sinimulan ng mga tindero sa isang palengke sa New York ang paraan ng pagbebenta sa Pilipinas. Ang mga balita na tulad nito ay nagsimulang lumabas. Isang may-ari ng tindahan ang sumagot sa panayam. Sa simula, nag-alala ako ngunit nagulat ako. Mas tapat ang mga tao kaysa sa akala ko. Nagbigay pa sila ng tip. Hindi ko kailanman naisip na ang isang video ko ay makakagawa ng ganoong kalaking pagbabago. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay isa pang kwento. Iyon ay si Brenda. Pagkatapos ng halos 2 linggo nang maging sikat ang video, habang naglalakad-lakad ako sa apartment complex tulad ng dati, nakita ko si Brenda na papalapit. Sa sandaling iyon, nag-alinlangan ako kung ano ang gagawin. Napanood na ba niya ang video ko? Kung napanood niya, ano kaya ang nararamdaman niya? Ngunit hindi maiiwasan. Nauna na akong nakita ni Brenda at lumapit siya. Ang ekspresyon niya ay lubos na naiiba sa karaniwan, hindi na ang malamig at mayabang na saloobin, kundi mukhang pagod. "Catherine," nanginginig ang boses ni Brenda.
Hello, Brenda. Isang mahirap na katahimikan ang bumalot. Si Brenda ang unang sumira nito. Ako, napanood ko na ang video. Ang video na in-upload mo sa YouTube, hindi ba? Sa wakas, napanood na niya. Maingat akong sumagot. Opo. Gusto ko lang ibahagi ang aking karanasan. Pula ang sulok ng mata ni Brenda at bigla, tumulo ang luha. Humihingi ako ng tawad. Talaga, humihingi ako ng tawad. Natigilan ako. Si Brenda, na dating tila napakatiwala sa sarili, ay umiiyak. Brenda, anong nangyayari sa iyo? Halika, umupo tayo. Umupo kami sa isang bangko malapit doon. Umiyak si Brenda ng sandali. Sa wakas, kumalma rin. Ako, ngayon ko lang nalaman kung gaano ako katanga. Nang mapanood ko ang video mo, nahiya ako sa sarili ko. Pinunasan ni Brenda ang kanyang luha gamit ang panyo at nagpatuloy. Sa totoo lang, nagulat din ako, tulad mo ng, bago pa lang ako rito, 3 taon na ang nakalipas, ngunit ayaw kong aminin na mali tayo, na tayo ang luma. Brenda, iyon ay dahil sa pride. Ang pride ng isang Amerikano. Gusto kong maniwala na tayo ang pinakamahusay, kaya hinamak ko ang Pilipinas. Nagpatuloy ang pag-amin ni Brenda. Palaging sinasabi ng asawa ko na maraming matututunan sa Pilipinas, ngunit hindi ko kailanman pinakinggan. Binaliwala ko pa nga siya at inakala na siya ay isang panaginipin tungkol sa silangan. Muli siyang umiyak. Kahapon, ipinakita sa akin ng asawa ko ang video mo at sinabi, ang natuklasan ng babaeng ito sa loob ng 3 linggo. Bakit ikaw, 3 taon ka na rito, pero hindi mo pa rin naiintindihan? Nanginginig ang boses ni Brenda. Iyan ang katotohanan. Sa loob ng 3 taon, sinara ko ang aking mga mata at tainga. Hindi. Sinadya kong hindi makita dahil natatakot akong harapin ang katotohanan. Hinawakan ko ang kamay ni Brenda. Ayos lang, hindi pa huli ang lahat. Tiningnan ako ni Brenda. Ang mga mata ay puno ng pakiusap. Maaari pa ba akong magsimula ulit? Maaari ba akong tumingin ng tama? Oo naman. Nalilito rin ako sa simula, tulad mo, ngunit nang buksan ko ang aking puso, nakakita ako ng ibang mundo. Buntong hininga ni Brenda. Sa totoo lang, mayroon pang mas nakakagulat na kwento. Ang anak ko, nilayuan ng anak ko ang kanyang mga kaibigan na Pilipino dahil sa akin, dahil patuloy akong nagsasabi ng masama tungkol sa Pilipinas. Muli siyang umiyak. Kahapon, umiyak siya at sinabing napakabait ng kanyang mga kaibigan na Pilipino, ngunit nagkaroon siya ng preconception dahil sa akin. Ngayon, gusto niyang makipagkaibigan ulit sa kanila. Inaliw ko si Brenda. Magkakabati rin ang mga bata. Huwag kang mag-alala, Catherine. May gusto akong hilingin. Nagmakaawa si Brenda. Maari mo ba akong dalhin sa palengke na iyon? Sa pagkakataong ito, gusto kong tingnan ng mabuti, tingnan ng walang preconception, ng may bukas na puso. Oo naman. Sige. Pumunta tayo bukas ng umaga. Isang tunay na ngiti ang unang lumabas sa mukha ni Brenda. At gusto kong makita ang mga Chinese-Filipino na babae, ang mga nasa video. Ngayon ko lang nalaman kung gaano karaming sugat ang ginawa namin sa kanila. Ayos lang. Napakabait nila. Siguradong tatanggapin kanila. Kinabukasan, pumunta kami ni Brenda sa pamilihan ng Santo Niño. Tiningnan ni Brenda ang lahat ng may bagong pananaw na para bang ito ang unang beses. Nakakagulat. Bakit ganyan? Napabulalas ni Brenda sa fruit stand. Sa loob ng 3 taon, dumaan ako rito ngunit hindi ko kailanman tiningnan ng mabuti. Nang makita niya ang box ng cash, tumayo siya ng tahimik sandali. Gaano ba ako katanga na tinawag kong kalumaan ang magandang tiwala na ito? Nang makilala niya ang grupo ng mga Chinese-Filipino na babae, lumuhod si Brenda. Mga ate, humihingi ako ng tawad. Bilang isang taga-kanluran, humihingi ako ng tawad sa ginawa namin. Nagulat ang mga babae at tinulungan si Brenda na tumayo. Ay, bakit, anak? Tumayo ka. Nakaraan na ang nakaraan, kailangan nating mamuhay para sa kasalukuyan. Sabi ng isang babae habang pinupunasan ang luha ni Brenda. Natuto rin kaming magpatawad. Iyan ang natutunan namin sa Pilipinas. Matagal na umiyak si Brenda. Iyon ay luha na pinaghalo sa sugat ng nakaraan at ang kanyang sariling pagsisisi. Mga ate, gusto kong matuto. Paano ako magiging ganito? Simple lang anak,
Magtiwala lang sa isa't isa, magbigay muna at pagkatapos ay makakatanggap ka. Nang araw na iyon, lubos na nagbago si Brenda. Naglibot siya sa palengke, nakipag-usap sa mga tindero, tinikman ang mga pagkain at tumawa. Sa daan pa uwi, sinabi ni Brenda, "Sa loob ng ilang dekada, inagaw iyan ng ating lipunan sa atin. Sa loob ng ilang dekada, namuhay tayo sa pagdududa sa isa't isa. Ngayon, kailangan nating baguhin iyan." Puno ng determinasyon ang mga mata ni Brenda. Magdaragdag din ako ng video, isang video na aamin sa aking pagkakamali at magsasabi ng katotohanan. Ang pag-amin ng tanga na Amerikanang babae na tumira sa Pilipinas ng 3 taon at walang nakita, si Brenda. At kapag bumalik ako sa Chicago, magbubukas ako ng isang maliit na tindahan na estilo ng Pilipinas, isang tindahan ng pagtitiwala sa isa't isa. Baka hindi maging matagumpay, ngunit kailangan kong subukan. Mula noon, masigasig na nag-aral si Brenda ng kultura ng Pilipinas ng seryoso. Nagsimula siyang mag-aral ng Tagalog at nakipagkaibigan sa mga tindero sa palengke. Ngunit ang pinakamasayang balita ay nagkabati na ang kanyang anak sa kanyang mga kaibigan na Pilipino. Sabi ng bata, nagbago na raw ang inay niya. Ngayon lang niya naramdaman na nakita na niya ulit ang kanyang tunay na inay. Posible ang pagbabago. Basta buksan lang natin ang ating puso. Pagkatapos ng pagbabago ni Brenda, nagpatuloy ang mga nakakagulat na pangyayari. Una, nakipag-ugnayan ang isang pambansang TV station sa Amerika. "Ma'am Catherine, gusto naming gumawa ng isang espesyal na dokumentaryo tungkol sa paksa ng ekonomiya ng tiwala sa Pilipinas." Maingat akong nagtanong, "Talaga po bang ipapakita ninyo ang katotohanan? Walang dagdag o paninira?" "Ma'am, ipapakita namin ng eksakto ang katotohanan, panahon na para matuto ang Amerika." Nang dumating ang film crew sa Pilipinas, ako at si Brenda ang nag-guide sa kanila. Sa loob ng 2 araw, nag-shoot kami sa pamilihan ng Santo Niño at sa iba pang lugar sa Cebu. Ang pinakanakakagulat ay ang reaksyon ng direktor. 30 taon na ako sa industriyang ito, hindi pa ako nakakita ng ganito. Saan man kami mag-iwan ng kamera, nandoon pa rin. At iyon nga, ang mamahaling kagamitan sa pag-shoot ay naiwan ng sandali ngunit walang humipo. Kung sa Amerika, wala pang 5 minuto, wala na iyan. Ang panayam sa grupo ng mga Chinese-Filipino na babae ay lalong nakakaantig. Nawala ang lahat sa amin ngunit dito, nakatanggap kami ng isang bagay na mas malaki, iyon ay ang tiwala. Dahil nagtitiwala kami sa isa't isa, madali ang pagbebenta, payapa ang aming puso. Naitala ng film crew ang atmosfera ng palengke sa madaling araw, ang larawan ng mga tindero na naghahanda ng kanilang paninda ng maingat, ang larawan ng pagtutulungan nila sa isa't isa at ang larawan ng pagtanggap nila sa mga unang customer. Ito ba ang tunay na kapitalismo? Bulong ng isang cameraman, hindi ito ang paghabol sa pera kundi ang pag-una sa tao. Sa huling araw ng pag-shoot, may isang hindi inaasahang bisita. Iyon ay isang economic official mula sa US Embassy. Pumunta lang ako rito. Bilang isang individual, talagang curious ako kung totoo ba ang mga nasa video. Dinala namin siya para tingnan ang palengke. Sa simula, hindi siya naniwala ngunit nang makita niya ng personal, kailangan niyang aminin. Napakaganda. Hindi ka panipaniwala na ang isang sistemang tulad nito ay maaaring gumana ng epektibo sa totoong buhay. Kailangang pag-aralan at i-apply sa Amerika. Dagdag pa niya, maaari tayong magsimula sa maliliit na pilot project, isang lugar sa Chicago, halimbawa. Pagkatapos ng 2 linggo, ipinalabas ang dokumentaryo sa buong Amerika. Sabi nila, umabot sa record high ang rating. Pagkatapos ipalabas, sumabog ang internet sa Amerika. Posible ba? Subukan natin. Long live the economy of trust. Ang mas nakakagulat ay nagsimula na ang tunay na pagbabago. Sa isang palengke sa New York, nag-organisa sila ng Araw ng Tiwala. Sinubukan nilang gawin ang estilo ng Pilipinas sa loob ng 1 araw. Sa simula, nag-alala ang mga tao na magkakaroon ng maraming pagnanakaw, ngunit nagulat sila. Tumaas ang benta ng 30% kaysa sa normal. Mas maraming tao ang namili. Iyan ang panayam sa presidente ng palengke na iyon. Sa Chicago, may isang mas matapang na eksperimento. Malapit sa lugar na tinitirhan ko dati, nagbukas ang isang palengke ng tiwala.
Ito ay mga tindahan na walang nagtitinda. Ang mga customer ay kukuha ng kanilang paninda at maghuhulog ng pera sa box. Ang CCTV ay inilagay lang para sa kaligtasan, hindi para magmatyag. Sa simula, nag-aalinlangan ang mga tao ngunit nagulat sila, nagtagumpay ito ng husto. Higit 95% ng mga customer ang nagbayad ng tapat. Minsan may mga kulang sa bayad ngunit karamihan sa kanila ay bumabalik para magbayad kinabukasan. Sa tuwing maririnig ko ang mga balitang tulad nito, kumakabog ang aking puso. Ang pagbabago ay nagsisimula na. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nangyari sa mga paaralan. Ang subject na edukasyon sa tiwala ay isinama sa kurikulum ng elementarya. Ikinuwento sa akin iyan ng aking anak. Tinuturo nila na kung magtitiwala tayo at magtutulungan, magiging masaya ang lahat at mayroon ding praktikal na pagsasanay. Isang paaralan ang nagbukas ng isang kooperatiba na tindahan na walang nagtitinda. Ang mga estudyante ay nagbibilang ng kanilang sariling pera at sumusukli sa isa't isa. Sa simula, may mga problema ngunit nang tulungan nila ang isa't isa na magturo, mabilis na umayos ang lahat. Nagpakita rin ng interes ang US Department of Education. Pinag-aaralan nila ang sistema ng edukasyon sa katapatan sa Pilipinas at may plano silang ireporma ang textbook sa etika. Nang dumating ang tagsibol, lalong naging mabilis ang pagbabago. Maraming lugar ang nagsimulang mag-eksperimento sa tiwala. Isang Amerikanong negosyante ang nag-email sa akin. Nang mapanood ko ang video ninyo, nagpasya akong magtiwala sa aking mga empleyado, kinansela ko ang time clock, pinayagan ko silang magtrabaho ng malaya. Ang resulta ay tumaas ang kanilang pagiging epektibo. Ang isa pa ay sumulat, mayroon akong isang maliit na panaderya ngunit nagbago ako sa estilo ng Pilipinas. Pinatikim ko ang mga customer ng bagong lutong tinapay. Nagpautang ako, nadoble ang aking mga regular na customer. Ngunit ang pinaka nakakagulat ay ang balita mula kay Brenda. Nagbukas na ako ng isang maliit na tindahan sa Chicago. Ang pangalan ay Tindahan ng Tiwala. Sa simula, tinawag ako ng lahat na baliw, ngunit ngayon, ito ay naging isang sikat na lugar sa komunidad. Nang makita ko ang mga litrato na ipinadala ni Brenda, talagang mukha itong palengke sa Pilipinas. Ang mga prutas ay nakadisplay sa labas, mayroon ding box ng cash. Unti-unting gumagaling ang lahat. Minsan, may mga problema ngunit karamihan sa mga tao ay tapat, tila ang nakatagong kabutihan ay lumabas. Nang tingnan ko ang lahat ng pagbabagong ito, nalaman ko na ang buto ay naroon na. Sa puso ng mga Amerikano, mayroon ding buto ng tiwala at katapatan, napigilan lang ito sa loob ng ilang dekada. Ngayon, dumating na ang tagsibol at nagsisimula ng sumibol ang buto na iyon. Inay, malapit na tayong umuwi sa Amerika. Hindi po ba kayo nalulungkot? Tanong ng aking anak. Nalulungkot din, ngunit ngayon, may pag-asa na ako, anak. Dahil alam ko na, kaya ring magbago ng Amerika. Iyan ang katotohanan. Gusto kong dalhin ang mga natutunan ko sa Pilipinas at gumawa ng maliliit na pagbabago. Dumating na ang tagsibol sa Lake Michigan. Baka matagal pa, ngunit sa wakas, dumating na. At naniniwala ako na mula ngayon, maraming tagsibol pa ang darating sa puso ng mga tao at sa ating lipunan. Ang nakakagulat na kwento na naranasan ng Amerikanang babae na si Catherine sa palengke sa Pilipinas, iyan ay isang kwento na dapat nating pag-isipan ang pinakapundamental na halaga ng lipunan ng tao. Ang tiwala, isang halaga na lampas sa mga pagkakaiba ng kultura. Tila ang isang mainit na hangin mula sa Pilipinas ay humihip sa lupain ng tiwala na nagyelo sa loob ng ilang dekada. Kaya rin nating magtanim ng ganyang buto ng pagbabago sa paligid natin, hindi ba? Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, paki-like at i-follow ang aming channel. At lalo na, paki-share ang video na ito ng malawakan para maipasa ang kagandahan ng isang lipunan ng tiwala sa buong mundo at para sama-sama nating protektahan ang mahalagang halaga na mayroon tayo. Ang bawat share ninyo ay isang maliit na buto na gagawing mas mainit at mas mapagkakatiwalaan ang mundong ito. Hanggang sa susunod na mga nakakaantig at puno ng pag-asa na kwento, maraming salamat. Yeah.